Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay inam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natutulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Happy Sunday sa'yo, kaagapay! Ang bilis ng araw. Purihin ang Panginoon, nananatili ang Diyos na tapat sa pabago-bagong panahon, sa pabago-bagong pag-uugali ng tao. Siya ay hindi nagbabago. Purihin ang kanyang pangalan. Kaagapay, bago tayo magtungo sa ating pananambahan ngayong araw, magandang tayo muna ay magsama-samang dumulog sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Pastor Ronald po ito sa programang Hardin ng Panalangin. Tayo po ay nagpapatuloy sa broadcast mula sa taluktok ng One Corporate Center sa Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan rin po tayo at napapanood sa Facebook Live ng DZAS at sa YouTube, ganun din sa 702 DZAS app. Nawa ang araw na ito ay maging puno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos. Kaagapay, samahan mo ako na magsimula sa isang panalangin. Tayo ay dumulog sa ating Panginoon. Aming Ama, maraming salamat po. Minsan pa, pinupuri namin kayo at dinadakila sa aming mga buhay. Kalakip nito ang patuloy naming pagpapakumbaba at pag-amin sa aming mga pagkukulang. Linisin niyo po kami at patawarin, Panginoon, at maging karapat-dapat po kami sa inyong harapan at sa aming pagdulog sa inyo, Panginoon, sa araw na ito. Naway ang aming mga puso, Panginoon, ay patuloy na magtiwala sa inyo. Ang aming isipan ay patuloy na isuko sa inyo, Panginoon, at pangunahan niyo po kami. Kayo po ang manguna sa aming mga buhay. Maraming salamat po at patuloy na idinudulog namin ang lahat ng aming mga kaagapay, saan man silang panig ng mundo naroroon, sa kanilang pamilya, sa trabaho, sa kanilang negosyo, sa eskwelahan. Panginoon, You are omnipresent God. Ikaw ay sumasa lahat ng dako at nakikita nyo kaming lahat, Panginoon. Kaya naman kami ay magtitiwala at mananampalataya dahil kayo ang Diyos na hindi nagbabago kahit sa anumang kapanahunan ng aming mga buhay. Maraming salamat po sa araw na ito. Pangunahan nyo po ang programang ito, Hardin ng Panalangin. Kayo po ang maparangalan, kayo ang maitaas sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa Kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal, mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, maaari mong ipadala ang mga panalangin kahilingan yan dito po sa Facebook ng 702DZS at anumang platform ay pwede pong ipadala ang inyong mensahe sa amin. At asahan natin na sa atin pong mga prayer time, hindi lang po ngayon, kahit sa mga susunod na araw, ay lahat po yan ay sisikapin po namin na maisama sa ating panalangin. Masaya po kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit at idulog yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung mayroon namang katugunan na ang inyong mga panalangin kahilingan, kaagapay, maaari po na ipadala nyo naman sa amin ang inyong mensahe sa mga katugunan ng Panginoon na mga panalangin natin upang sama-sama nating ilapit yan at ipagpasalamat sa ating Panginoon. Maraming salamat po. At sa oras pong ito, tayo po ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Samahan mo ako, kaagapay. Magbulay-bulay po tayo. Muli, may mga hakbang na dapat nating gawin sa ating buhay pananampalataya. Kung babalikan lang natin, ito po yung mga yon. First step, faith. Second step, goodness. Ito ay may mga antas. Unang antas, lubos na pagsuko sa paghahari ng Panginoong Hesus sa buhay ko. Commitment to Christ Lordship. Ikalawang antas, pagsuko sa lahat ng alanganing gawain sa buhay ko. Surrender of questionable habits. Ikatlong antas, pagsusumikap na maging pinakamabuti sa lahat ang ating mga layunin, damdamin, kaisipan at gawa. Striving for excellence in motives, attitudes, thoughts, and actions. Isang talata ang makatutulong sa atin upang magkaroon tayo ng excellence sa lahat ng bagay, kaagapay. Basahin natin ang unang Korinto, kabanatang 10, talatang 31. Kaya nga, kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Isipin natin to, kaagapay. Kung gagawin natin ang isang bagay na inuudyukan tayo ng isang dahilan lamang, na maluwalhati ang Diyos sa ating ginagawa, anong klaseng pagsusumikap kaya ang ating gagawin? If your motive is to glorify God in what you are doing, what quality of effort will you put into your work? Siyempre, kung ginagawa ko ang isang bagay for the glory of God, dapat lang na ang aking paggawa ay the best. Di po ba? Ano naman kaya ang sasabihin ng Diyos kapag sinabi mo, Panginoon, ginagawa ko ito para sa iyong kaluwalhatian. Pagkatapos ay pawardi-wardi naman ng iyong trabaho. Hindi maayos. Ito rin ang katotohanan ng mababasa natin. Kolosas kabanatang 3 sa mga talatang 23 at 24. Anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Kaagapay, kung gusto nating maging excellent, kapuri-puri ang lahat ng gagawin natin, lagi nating iisipin na ginagawa natin ang mga ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang pinakamataas na antas ng virtue ay ang sumusunod. Ika-4 na antas. Pagsusumikap na magagawa ko ang lahat ng kaya ko batay sa mga kakayahan
at mga pagkakataon na ibinibigay ng Diyos sa akin, aspiring to accomplish the most with my gifts and opportunities. Matatandaan ba ninyo ang talinghaga ng Panginoon tungkol sa mga talento sa Mateo Kabanatang 25 sa mga talatang 14 hanggang 20 o 30? Bago naglakbay ang isang amo ay nagbigay siya ng mga talento sa kanyang mga alipin. Sa una, nagbigay siya ng 5 talento. Sa pangalawa ay nagbigay siya ng 2. At sa pangatlo ay nagbigay ng 1. Noong nagbalik ang amo, ay tinawag niya ang kanyang mga alipin upang magbigay sulit o mag-report. At ano ang ginawa ng mga alipin? Ang una ay ginamit sa negosyo ang 5 talento at kumita siya ng 5 pa. Ang pangalawa ay ginamit din sa negosyo ang 2 talento at kumita siya ng 2 pa. Ang pangatlo ay ibinaon sa lupa ang 1 talento na binigay sa kanya. Ang una at pangalawang alipin ay tumanggap ng gantimpala at papuri mula sa kanilang amo. Subalit ano ang tinanggap ng pangatlong alipin? Siya'y pinarusahan. Bakit? Hindi ba sinauli niya ng buong buo ang 1 talento na ipinagkatiwala sa kanya? Pinarusahan siya dahil siya'y naging tamad at hindi naging kagamit-gamit o hindi niya ginamit ang talentong ipinagkatiwala sa kanya. Ito ang ibig sabihin ng ika-4 na antas, virtue o goodness. Lahat tayo ay may tinanggap na talento o kakayahan mula sa Panginoon. Hindi pare-pareho ang talentong tinanggap natin. May tumanggap ng maraming talento, may tumanggap ng kakaunti. Maring ikaw ay tumanggap lang ng 1 talento. Ngunit kahit gaano man kakakaunti o kadami ang tinanggap mong talento, ang layunin ng Diyos para sa iyo ay gamitin mo sa lubos nang makakaya mo ang lahat ng talentong kaloob sa iyo upang makapamunga ka ng pinakamarami ayon sa kakayahan at talino na kaloob sa iyo ng Diyos. Kaagapay, kumusta naman ang ating paglago sa katangiang ito ng ating pangalawang hakbang? Kagalingan, kabutihan, o sa English, virtue. Isa lang ang patuloy na nais ng Panginoon, na tayo ay gumawa ayon sa pinakamainam na paggawa na magbibigay pakinabang din sa atin para sa kapurihan ng Diyos. Sa diwa ng pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. Ako po si Pastor Jim Villapuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong oras na ito na may pusong mapagkumbaba, puno ng pag-asa at pananampalataya. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sapagkat hindi niyo pinabayaan ang aming mga simbahan. Sa kabila ng mga pagsubok, krisis at pagbabago ng panahon, ang iyong simbahan ay nananatiling matatag dahil sa iyong katapatan. Salamat po sa bawat lokal na simbahan, malalaki man o maliit, nasa lungsod o liblib na lugar ay patuloy ninyong ginagamit upang ipahayag ang iyong salita. Salamat po sa mga pastor, sa mga manggagawa, mga guro ng Sunday School, mga worship leaders, mga elders, mga deacons, at bawat miyembro ng buong pusong naglilingkod para sa iyong kalalatian. Tunay nga, Panginoon, ang iglesia ay katawan ni Kristo, iba-iba ang tungkulin, ngunit iisa ang layunin na ika'y maparangalan. Panginoon, itinataas po namin ang aming mga simbahan
sa Pilipinas at sa buong mundo. Naway manatili silang matatag sa pananampalataya. Sa panahon ngayon ng kalituhan, moral na pagkasira at espiritual na paglamig, patatagin ninyo ang pundasyon ng inyong mga simbahan, ng iyong iglesia. Ibalik ninyo po kami sa pananampalatayang hindi natitinag, sa salita ng Diyos na walang bahid na kasinungalingan, at sa buhay na may kabanalan at pag-ibig. Idinadalangin po namin ang mga lingkod ng simbahan, ang mga pastor na araw-araw na nagpapagal upang mangaral, magturo at gumabay sa kawan. Palakasin niyo po sila, Panginoon. Ibalik niyo po ang kanilang sigla at apoy sa paglilingkod. Ipuin niyo ang kanilang pamilya at pagpalain ninyo ang kanilang kabuhayan. Itago niyo po sila sa iyong biyaya at huwag niyong hayaang sila ay mapagod sa paggawa ng mabuti at sa paglilingkod sa inyo. Aming Diyos, pinapanalangin din po namin ang pagkakaisa sa loob ng simbahan. Alisin niyo po ang anumang ugat ng pagkakabahagi, inggit, pride, competition, at mga hindi pagkakaunawaan. Turuan ninyo po kami na magmahalan sa isa't isa gaya ng pag-ibig ni Kristo. Naway makita ng mundo ang tunay na liwanag ng iyong ebanghelyo sa pamamagitan ng pagkakaisang aming ipinapakita. Panginoon, gamitin ninyo po ang simbahan upang maabot ang mga nawawala. Bigyan niyo po kami ng malasakit sa mga kaluluwa, sa mga kabataan, sa mga pamilya at sa mga nawawala ng pag-asa. Bigyan niyo po ng lakas ang loob ang bawat isa na maging saksi sa iyong pangalan. Hindi lamang sa pulpito, kundi sa bawat araw ng aming buhay. Maging ito ay sa eskwela, sa trabaho, sa loob ng bahay o sa komunidad. Naway maging buhay na patotoo ang bawat miyembro ng simbahan ng iyong kabutihan, kalaltian at ng iyong biyaya. At sa mga simbahan na dumaraan sa matinding pagsubok, sa mga pag-uusig, nilalait o tinatanggalan ng kalayaan, kami po ay nakikiisa sa kanilang pananampalataya. Patatagin niyo po sila, Panginoon. Ipaalala ninyo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Ang kapangyarihan niyo po ay sapat at ang inyong biyaya ay sapat para sa kanila. Sa bawat luha ng paglilingkod, may ani ng kagalakan na naghihintay. Salamat po dito, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, naway hindi po kami makalimot na Ikaw ang Panginoon ng aming mga simbahan. Hindi po ito tungkol sa pangalan ng aming simbahan, laki ng gusali o dami ng miyembro. Ito po ay tungkol sa inyo, sa iyong presensya, sa iyong kalalatian, at ang layunin niyo po para sa mundo. Kaya dalangin namin, Panginoon, na Ikaw ang patuloy na mamuno sa aming mga simbahan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming pag-asa. Gamitin mo ang aming simbahan upang itayo ang iyong kaharian dito sa lupa gaya ng sa langit. Sa lahat ng aming ginagawa, Ikaw po ang malalati. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen at Amen. At sa oras na ito, kaagapay, simulan naman natin ang pagdulog sa ating Panginoon ng mga panalangin kahilingan na pinadala ng bawat isang kaagapay natin. Samahan mo ako, kaagapay, na manalangin sa oras na ito. Panginoon, muli kami ay nagpapasalamat sa inyo sa pagkakataong ito na kami po ay makapanalangin. Hayaan ninyo, Panginoon, na patuloy kayong maparangalan sa aming mga buhay. Patuloy din na kami po ay ingatan ninyo sa lahat ng pagkakataon. Ingatan ninyo sa anumang gawa ng dyablo, sapagkat wala siyang ibang nais, kundi kami pigilan sa paglapit namin sa inyo at pagpananampalataya namin sa inyo, Panginoon. Sa oras na ito, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kaagapay, ang aming mga kapatid. Si Estrella Mendoza, Panginoon, ay aking idinadalangin sa inyo. Ang kanyang kahilingan ay yung complete healing from arthritis and finger stiffness, Lord.
medyo mahirap tong ganitong kalagayan, ganitong sitwasyon. Hayaan mo, Panginoon, na makaranas ang aming kapatid na ito ng relief, Lord. At gumaling siya sa lalong madaling panahon. Akin din pong inilalapit sa inyo si Noel Ventura. Ang kanyang panalangin ay full recovery from pneumonia and persistent cough, Lord. Pagalingan mo siya sa ganitong karamdaman, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Akin din nilalapit, Panginoon, si Sheila May Bautista. Ang aming kahilingan ay para sa kanyang kagalingan, yung kanyang karamdaman na throat infection, Lord, at sore throat. Lord, walang imposible sa inyo. Alam namin ang kagalingan ay manggagaling po sa inyong biyaya, sa inyong kapangyarihan. Ganon din, inilalapit ko sa inyo, Panginoon, ang aming kapatid na si Arnold Pacheco. Ang kanyang panalangin ay magkaroon ng kalakasan at healing, Panginoon, para sa kanyang naranasang mild stroke, Lord. Sa lalong madaling panahon, bumuti ang kanyang lagay at bumalik ang kanyang dating lakas. Maraming salamat po. Akin din po inilalapit sa inyo si Daisy Ann Rivera. Ang kanyang prayer ay healing from anemia and frequent dizziness, Lord. Bigyan niyo siya ng kalakasan. Proteksyonan niyo siya sa anumang karamdaman na ito, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Patuloy ko inilalapit sa inyo si Francis Dominic Uy. Ang kanyang panalangin ay maging maayos na yung kanyang paghinga and healing from asthma, Panginoon. Ingatan niyo po siya. Aking patuloy inilalapit din ang panalangin kahilingan ng aming kapatid na si Lorna de los Santos. Healing from diabetes and numbness ng kanyang mga paa. Sa pangalan ni Jesus, ang kanyang kalakasan ay manggagaling sa inyo. Ganon din ang aming kapatid na si Jefferson Morales, Panginoon. Ang kanyang panalangin ay fast recovery from lung infection. Lord, walang imposible sa inyo. Walang mahirap sa inyo, Panginoon. So I declare healing right now in Jesus' name para kay Jefferson Morales. Akin din pong inilalapit si Melanie Cruz. Ang kanyang panalangin ay peace of mind and healing from anxiety and emotional stress, Lord. Pagalingin niyo po siya sa mga panahon ito. Aliwin niyo po siya, Panginoon. Magkaroon siya ng totoong kapayapaan na galing po sa inyo. In Jesus' name. Ganon din ang aming kapatid na si Oscar Benitez, Lord. Kanyang panalangin na strength and healing after car accident. Lord, anuman yung mga nangyari, Panginoon, dalangin ko po na kayo po, O Diyos, ang patuloy na mag-provide ng kagalingan, kalakasan sa aming kapatid na si Oscar Benitez, Panginoon. Sa oras pong ito, nilalapit ko rin sa iyo ang aking kapatid na si Juliet Adrada. Ang kanyang panalangin ay pakisama yung kanyang anak, Lord, sa pagpapala ninyo, kanyang mga anak, at laging ingatan sila sa trabaho, Panginoon. Bigyan ng karunungan, sipag at tiyaga, Panginoon. At nawa ang kanyang panalangin ng aming kapatid na ito na si Juliet Adrada ay bumalik na po ang kanyang anak na bunso sa paglilingkod sa inyo, Panginoon. Kaya panalangin namin kay Rain. Sa mga oras na ito, kaugnayin niyo po siya. Kayo po ang patuloy na humipo sa kanyang buhay upang siya'y makabalik sa paglilingkod sa inyo. Maraming salamat po, Panginoon, at alam namin na ang pagtugon ninyo ay laging nasa tamang kapanahunan para sa aming mga kaagapay na nagbigay ng kanilang panalangin kahilingan. Panginoon, sa oras pong ito, aking ipinapanalangin ang bawat mga mananampalataya, ang aking mga kapatid, ang aming mga kaagapay sa iba't ibang iglesia, sa iba't ibang simbahan.
Yung iba po ay patungo pa lamang sa kanilang church sa mga oras na ito. Iba'y naghahanda. Ang aking dalangin na kami po ay makasamba ng buong puso sa inyo ngayong araw, makapaglingkod, Panginoon. Punuin ninyo ng kapayapaan ng puso ng bawat isa, na sa aming paglilingkod sa inyo, mabigyan patuloy kayo ng kapurihan, kaluwalhatian sa aming mga buhay. Lahat ng mga churches, Lord, sa aming bansa, maging sa ibang bansa, Panginoon, ay patuloy ko itinataas sa inyo na gamitin ninyo ang mga simbahang ito to win souls and make disciples. Lord, kayo ang maging sentro ng bawat simbahan. Kayo ang maihayag, kayo ang mapapurihan at madakila, Panginoon. Ito po ang aming panalangin na may kalakip ng buong pusong pasasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. May harding mapananalangin. Kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radyo, online at dito sa Channel 185 ng Signal. Ito'y sa pakikipagtulungan ng GCTV. At para sa programang Hardin ng Panalangin, muli ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagpapaalalang ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus. Sa